Binabantayan ang galaw sa pamilihan. Matumal ang bentahan ng murang bigas sa ilang pamilihan dahil umano sa reklamo sa kalidad nito. Pinangangalagaan ang kapakanan ng mamamayan. 35% ng mga Pinoy ang nahihirapan sa pagbabudget ayon sa isang eksperto sa market research. Sila ang inyong mga maasahang tagapagbalita. Marangkada na sa unang pagkakataon ng price cap sa bigas na 45 pesos well-milled rice, pero ang 41 pesos na regular milled ay wala pa umanong supply. Sa mga walang patid na pag-ulan ay inaasahang aabot hanggang bewang ang baha, kaya ang mga residente walang ibang magawa kundi ang lusungin ito. Sa pangunguna ni news anchor Barbie Mulak. Sa isang seat work, imbes na mapiko ng teacher, tila naaliw pa ito sa ginawa ng kanyang estudyante. Maging maalam, makiyan lang. Zoe Broadcasting Network presents Balitang A to Z, weeknights 10:45 p.m. Binabantayan ang galaw sa pamilihan. Matumal ang bentahan ng murang bigas sa ilang pamilihan dahil umano sa reklamo sa kalidad nito. Pinangangalagaan ang kapakanan ng mamamayan. 35% ng mga Pinoy ang nahihirapan sa pagbabudget ayon sa isang eksperto sa market research. Sila ang inyong mga maasahang tagapagbalita. Marangkada na sa unang pagkakataon ng price cap sa bigas na 45 pesos well-milled rice, pero ang 41 pesos na regular milled ay wala pa umanong supply. Sa mga walang patid na pag-ulan ay inaasahang aabot hanggang bewang ang baha, kaya ang mga residente walang ibang magawa kundi ang lusungin ito. Sa pangunguna ni news anchor Barbie Mulak. Sa isang seat work, imbes na mapiko ng teacher, tila naaliw pa ito sa ginawa ng kanyang estudyante. Maging maalam. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, 15 ng Setyembre 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Pero tutusin talaga, although above minimum na kami, hindi pa rin siya sapat. Payday Friday! Pero sa taas ng presyo ng bilihin, maraming Pinoy kinakapos pa rin. Pag tumaas yung sahod ng mga manggagawa, ang domino effect yan, mas hahatak yan para doon sa pagtataas ng ating paglakas ng ating ekonomiya. Panawagan ng labor group, itaas na ang sahod sa buong bansa. Pero mga negosyante, umaalma. Hindi na absuelto, hindi nagkaroon ng whitewash, at napakabilis na pag-atol sa kanya. Pumatay sa OFW na si Julie B. Ranara. Pinatawan ng 15 taong pagkakakulong. Pangulong Marcos nananawagan, maging patas ang inaasahang apela ng akusado. Mahigit 10,000 bar takers, inaasahang kukuha ng exams simula sa linggo. Ilang kalsada sa Metro Manila, isasara. At sa ating balitang A to Z Sports, pambansang kamao, may bagong lunsad na volleyball league. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ramdam niyo pa ba ang inyong sahod ngayong Payday Friday? Ang ilan kasi sa ating mga ka-A to Z, halos hindi na raw maaninaga ng sinusweldo dahil diretso ito sa gastusin at bayarin. Kaya naman lumalakas muli ang panawagan ng wage increase, bagay na agad namang inalmahan ng ilang negosyante. Alamin kung bakit sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Ang bala ko talaga. Kasi wala, ramdam na talagang hirap. Sobra. Payday Friday ngayon, pero para sa minimum wage earner na si Marian, tila hangin na lang ang sweldo na natatanggap dahil sa laki ng gastusin. Bayarin, ilaw, bahay, tubig, internet, pagkain araw-araw. So hindi talaga. Kung hindi naman ako didiskarte din, wala din. Talagang mag-short, as in sobrang short na short. Tumaas nga niya ang sahod ng 40 pesos nitong Hulyo, tumaas rin naman daw ang bilihin. Kaya kailangan pa niya ang mag-sideline. Kasi kung hindi po ako magtitinda-tinda po, pagdating ng sahod, puro utang ang mangyayari. Kasi wala ring basic, walang daily income.
pag yung aasahan lang yung sahod. Ganito din ang dilema ni Sheila na nauuwi lang daw ang kada payday sa gastos at bayarin day. Excited kasi kailangan kong bayaran yung dues, yung fees, yung payments. Kaya kailangan yung on time na makuha namin yung sahod. Yung Meralco, hindi kasi nag-iintay yun eh. Kailangan bayaran mo siya on time. Kung hindi, wala kuryente. Di ba? Kayod kalabaw na nga anya siya at sumasideline rin para may pandagdag at huwag kapusin. Siyempre, nag-work hard ka para mabigay mo, mapunuan mo. Pero tutusin talaga, although above minimum na kami, hindi pa rin siya sapat. Kaya naman muling lumalakas ang panawagan na wage hike gaya ng 150 pesos across the board na taas sahod na isinusulong ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Bagay na agad inalmahan ng ilang negosyante. Itong recent increase of 40 pesos per day, okay, we will need to sell another 100 or 150,000 additional just to cover the 40 pesos per day for the 50 employees. Katwiran nila, mataas din ang presyo ng raw materials at production cost. Kaya pangamba nila, ang consumer lang din ang magpasana ng dagdag sahod kung sakasakali. Supermarkets need not increase prices if manufacturers don't increase their prices, except when cost of kuryente, salaries, which will affect all operations, not just the manufacturers but also retailers. Mataas ang logistic cost natin. Sometimes due to the traffic, apparently we have, and all of these are passed on to them. Okay, so they pass it to consumers. Pero ang National Federation of Labor Union, KMU, duda na tataas lalo ang bilihin kung magkakaroon ng wage increase. Pag tumaas yung sahod ng mga manggagawa, ang domino effect yan, mas hahatak yan para doon sa pagtataas ng ating, paglakas ng ating ekonomiya. Paliwanag ng grupo, anong bang pagtaas ng sahod, iyan ay ginagastos din sa ospital, sa pabahay, sa iba't ibang sa serbisyo at iba't iba pa. So ibig sabihin, makakatulong pa nga yan yung pagtaas ng presyo, makakatulong pa nga yung pagtaas ng sahod doon sa pag-angkop nila, doon sa sabihin na natin dumataas ang presyo, talagang totoo naman. Sa ngayon, nananatiling 610 pesos ang minimum wage ng NCR. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Bad news naman para sa mga tsuper at motorista. Nakaamba na namang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa paparating na Martes. Ito na ang ika-11 sunod na linggo ng taas presyo sa langis. Ayon sa Department of Energy, inaasahang aabot sa hanggang 2 piso kada litro ang dagdag sa diesel, 1 peso and 15 centavos kada litro naman sa gasolina, habang 1 peso and 70 centavos sa kada litro ng kerosene. Simula noong July 11, suma total na sa 14 pesos mahigit na ang itinaas ng presyo ng diesel, 9 na piso sa gasolina, habang 14 naman sa kerosene.